Kabanata 641. Namula ang pisngi ni Jasper sa galit. Iniwan ba ninyo akong lahat? Di ba tinanong ka namin kung gusto mong sumama? Kinurot ni Erisa ang pisngi niya ng masuyo. Huwag mo na akong isipin, Mommy, umiiyak na sabi ni Jasper habang hinahabol sila. Gusto ko nang umuwi. Tara na, sabi ni Erisa habang sinenyasan ng mga bata na bumaba. Babalik tayo dito sa susunod na bakasyon. Ihahatid na kita pagkatapos. Masayang tumango ang 5 bata habang nakasunod sa kanya pababa ng hagdan. Samantala, nilinga ni Benjamin si Bradley. Anong sabi niya sa iyo kanina? Si Bradley ay sumulyap kay Benjamin na may pag-aalinlangan na hindi gaanong magsalita sa harap ni Erisa. Tinanong niya ako kung may nalaman ako tungkol sa mga kondisyon ng pamumuhay ni Tim. Pinanliitan siya ni Benjamin ng mapupungay niyang mga mata. Anong sinabi mo sa kanya? Nagmamadaling umiling si Bradley. Wala naman. Gusto niyang gugulin ko ang mga susunod na araw sa paghuhukay. Mukhang nasisiyahan si Benjamin sa sagot na iyon. Huwag mong hayaang mahanap kanya. Napatulala si Bradley. Nagkataon lang, magpapagawa ng bahay si Madam Mary. Inilalagay kita dito para bantayan. Nagutos si Benjamin na parang empleyado niya si Bradley, hindi kay Erisa. Sige, sagot ni Bradley. Gaano katagal ako dapat manatiling nakatago sa aking amo, Mr. Graham? Kumunat ang noo ni Benjamin. Hanggang sa bumuti ang kalagayan niya. Ako na mismo ang magsasabi sa kanya at hindi mo na kailangang magtago sa kanya. Tinitigan siya ni Bradley. Hindi pa ba siya nasa mabuting kalagayan ngayon? Bago pa siya makasagot, nakita ni Benjamin si Jasper na bumabagsak sa hagdanan at nagwawala sa labas bago niya ito maisip. Lumapit siya sa iba pang mga adulto at nakita niyang nalilito rin sina Kingsley, Sean, Mary, at Ethan. Napatingin sa kanila si Benjamin. Anong nangyari kay Jasper? Napailing sila sa pagkalito. Walang clue. Nakita lang namin siyang bumaba at tumakbo palabas. Sinundan siya ni Benjamin palabas at nakita ang bata na gumagapang papunta sa eroplano. Kumunat ang noo niya at mabilis na sumakay sa eroplano na nakakunot ang noo. Napataas ang kilay ni Benjamin sa batang umupo sa upuan at yamakap sa sarili. Anong nangyayari? Tumangala si Jasper nang may pumasok na ideya sa kanya. Ayaw akong bawiin ni Mommy. Humagulgol siya. Dahil sa gulat ay napaupo si Benjamin sa upuan sa tabi ng kanyang anak at hinaplos ang buhok ng bata. Bakit? Nagpout si Jasper at sinalubong ang tingin ng lalaki. Ayaw na sa akin ni Mommy. Tumawa si Benjamin. Sa lahat ng mga tao sa mundo na maaaring ayaw sa iyo, ang iyong ina ang pinakamalamang na gusto. Ang babaeng iyon ay tapat sa kanyang mga anak. Itinago ni Jasper ang kanyang pagiging saplade sa pamamagitan ng panunuya. Ang gagawin mo lang ay magsabi ng magagandang bagay tungkol kay Mommy. Walang magawa si Benjamin sa galit na pagsimangot ng bata. Nagsasabi ako ng totoo. Marahan niyang ipinipilit, hinahaplos ang buhok ng bata habang ginagawa niya iyon. Paimpil kang inaasar ng nanay mo. Hindi kanya gusto, pangako. Huwag kang magalit baka malulungkot ang mommy mo. Napatingin si Jasper kay Benjamin na nanlalaki ang mga mata. Natatakot ka ba na malungkot si Mommy, Mr. Graham? Napatingin si Benjamin kay Boy. Ikaw ba? Nagpout si Jasper. Ako ang unang nagtanong sa iyo, bulong niya sa mahinang boses, at ako ang tinatanong mo. Bahagyang nabaluktot pataas ang sulok ng bibig ni Benjamin. Sinaman siya ng tingin ni Jasper. Gusto mo ba ang mommy ko? Nahuli si Benjamin. Bakas ang pagkapahiya sa kanyang gwapong mukha. Sa tingin mo ba gusto niya ako? Napakunot noo si Jasper. Napakahirap na makipag-usap sa iyo, Mr. Graham. Hinaplos ni Benjamin ang ulo ng bata bago bumaling sa mga bodyguard na nasa labas. Ipahanda sa kanila ang pag-alis. Oo, Mr. Graham. Nagmamadaling pumasok ang bodyguard sa bahay para ibigay ang mga tagubilin. Maya-maya pa ay bumaba na si Erisa sa hagdan kasama ang 5 bata at nagtaka na walang bakas ni Benjamin at Jasper. Nakita mo ba si Jasper na bumaba? Bumaba siya kanina, sagot ni Kingsley habang masayang humigop ng tsaa. Sinundan siya ni Benjamin. Kabanata 642. Tumango si Erisa. Kumuha ka ng makakain, sweethearts. Babalik tayo sa lalong madaling panahon. Oo, Mommy. Nagmamadaling lumapit ang 5 bata para sumama sa table ni Kingsley. Anong nangyari kay Jasper kanina? Nag-aalalang tanong ni Sean. Tumawa si Erisa. Siguro natakot siya na iwan ko siya. No wonder tumakbo si Jasper ng napakabilis. Tumawa si Ethan.
Umupo si Erisa sa tabi ng mga bata at tinulungan ang sarili sa isa sa mga pastry. Nagdala rin siya ng ilan para kay Mary. Nakagawa lang siya ng ilang kagat bago ipaalam sa kanila ng mga bodyguard na handa na silang umalis. Hindi pa ako tapos, protesta ni Kingsley bago sumulyap sa oras. Sure enough, wala pang 10 minuto silang nakaupo. Iimpake namin ito at kakain sa paglalakbay, bilin ni Erisa bago umalis para bumili ng mga lalagyan kasama sina Bradley at Ethan. Tutulungan ka naming umakyat sa eroplano, Madam Mary. Naubos ang kanyang tsaa sa isang lagok, tumayo si Kingsley para itulak ang wheelchair ni Mary. Sige, napatingin ang matandang babae kay Erisa at sa mga bata. Sasakay na ako ng eroplano, Isa. Sige, malapit na tayong maging handa, sagot ni Erisa habang hinahati-hati ang mga pagkain sa harap niya. Hindi na kailangang mag-impake ng mga ito. Ini-save namin ang mga ito para sa iyo, Bradley. Ingatan mo ang sarili mo habang nandito ka. Tumango si Bradley sa sinabi niya. Huwag kang mag-alala. Matapos mag-alinlangan sandali, tumahimik siya. Hiniling sa akin ni Mr. Graham na pangasiwaan ang pagtatayo ng bagong bahay ni Mary, boss. Maaaring imposible para sa akin na bumalik sa Delmore ng ilang sandali. Napatungo naman si Erisa bilang relief. Sige, ipagpatuloy mo ang pagsusumikap sa pangangasiwa dito. Parang lumubog sa pagkatalo si Bradley. Hindi ba pwedeng magpanggap ka man lang na nag-aatubiling makipaghiwalay sa akin, boss? Tumawa si Ethan. Masasaktan ka kung marinig iyon ni Mr. Graham, Bradley. Sinubukan ni Bradley ang isang mahinang ngiti. Huwag mo akong dagan. Kailan ba ang taong inayos mo na pupunta rito? Bukas ng maaga. Tatawagan na lang kita. Tinapik siya ni Ethan sa balikat. Salamat sa pagbabantay dito. Pinaalis sila ni Bradley. Sunod-sunod na nagpaalam sa kanya ang 5 bata. Bye, Mr. Hinton. Uuwi na tayo. Magkita tayo, mga anak. Ngumiti ng matamis si Bradley. Tawagan mo ako kapag naiisip mo ako. We will. Sabay saad ni Zachary. Ipaalam sa amin kung kailangan mo ng anumang bagay. Ipapadala namin ito sa iyo. Naantig si Bradley. Napakabait niyan, mga anak. Padalhan mo ako ng merienda pagbalik mo ha. Walang masarap sa kantin dito. Napatingin si Erisa sa kanya. Nakapunta ka na ba sa grocery store? Nagmura si Bradley sa sarili. Di asterisk man. Muli kong minaliit ang kakayahan ng amo sa pagmamasid. Nandoon ako kanina nang matanggap ko ang tawag mo, boss. Nakatitig lang sa kanya si Erisa. Sa halip na sumagot, nagpa siyang yayain ang mga bata sa eroplano. Alis na tayo, kung ganoon. Tawagan mo ako kung may nangyari. Sa huling tagumpay lang iyon, sinundan niya ang mga bata paakyat sa eroplano. Huwag kang mag-alala, boss, nakangiting sagot ni Bradley. Pagkatapos ng mabilis na paalam sa kanya, sumakay na rin si Ethan sa eroplano. Kumakawi si Jasper kay Bradley mula sa bintana. Paalam, Mr. Hinton. Kahit na ang salamin ay gawa sa makapal, soundproof na salamin, narinig siya ni Bradley sa pamamagitan ng isang siwang sa pinto. Tumalikod siya at binalik ang kaway. Miss na kita, tawag niya. Bisitahin mo ulit ako minsan. Binigyan siya ni Erisa ng amused look bago pinasok ang 5 bata sa cabin. Agad tumakbo si Jasper kay Benjamin para maupo sa tabi niya sa hitsura ng kanyang ina. Naguguluhan na sinulyapan ni Erisa ang bawat isa sa kanila. Si Benjamin ay may kausap sa telepono mula sa kanyang opisina. Matapos sakayin ang 5 bata sa kani-kanilang mga upuan at pasukin sila, tiningnan ni Erisa ang seatbelt ni Mary bago umupo sa kanyang upuan. Napakunot ang noo ni Benjamin sa layo ng pagitan nila. Matapos i-double check kung ang mga pasahero ay nakaupo na, isinara ng mga bodyguard ang pinto ng cabin. Nagpatrolya si Ethan upang matiyak na ang lahat ay nakabakal ng maayos bago ipaalam sa piloto na lumipad. Kabanata 643. Si Bradley ay kitang-kitang nalungkot habang pinagmamasdan sila hanggang sa mawala ang sasakyang panghimpapawid sa likod ng mga ulap. Nais ko ring bumalik. Gayunpaman, determinado siyang gawin ang lahat ng kanyang pansamantalang pag-iisa para sa kaligayahan ng kanyang amo sa pamamagitan ng pag-iisip na ito ay isang bakasyon. Paalam, boss. Paalam, mga anak. Nakilala ni Gavin ang kumakaway na figure bilang si Bradley nang lumiko ang sasakyang panghimpapawid. Kumakaway si Mr. Hinton sa atin. Sigaw niya. Kahit na nakatingin silang lahat sa bintana, tanging si Zachary lang ang nakakita ng butil sa lupa. Ang iba pang 4 na bata ay walang makita. Napahawak din si Erisa sa kanyang leeg at nakita si Bradley na walang ganang kumakaway. Napangiti siya.
Siguro hindi niya kakayanin na mag-isa dito. Padalhan natin ng merienda si Mr. Hinton pagbalik natin, Mami, mungkahi ni Jessie na nakangiting may ngipin. Gagawin natin iyan. Hinaplos ni Erisa ang ulo ng kanyang anak habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nag-aalalang nakatutok kina Tim at Mary. Ilang minuto sa paglipad, tila nakahinga siya ng maluwag nang makitang hindi komportable ang dalawa kaysa sa inaasahan niya. Nahihilo ka ba, Lola? Hindi na, nakangiting sagot ng matandang babae. Matapos maranasan ito minsan, nakita niyang mas matitiis ito sa pagkakataong ito. Isang malakas na dagandong ng makina ng eroplano habang bumibilis ang nagpatalon kay Mary. Napangiti si Erisa, huwag kang mag-alala, ang bilis lang ng eroplano. Ma'am, kaya iyon ang nangyari. Nahihiyang ngumiti ang matandang babae. Hindi lang ikaw, Lola, sabi ni Jasper habang humahajijek. Tumalon din ako, sinaman siya ng tingin ni Erisa. Natakot din ako, pag-amin ni Tim kay Jasper. Nagpalitan ng tingin ng mga bata bago humagalpak ng tawa. Hindi napigilan ng mga matatanda ang mapangiti nang makita ang mga batang nagkakagulo. Tinakpan ni Erisa si Mary ng kumot habang tinatawag ang kanyang mga anak. Hindi ba kayo nilalamig, mga anak? Umiling silang anim. Hindi kami, Mommy. Pinakain ni Erisa ng tubig si Mary. Hindi mo na ako kailangang istorbohin, mahal ko, sabi ng matandang babae. Magpahinga ka na. Sa isang minuto, nakangiting sagot ni Erisa at uminom ng kaunting tubig. Higop, mga anak, sabi niya sabay abot sa kanila ng pitchel. Nakatutok ang mga mata ni Benjamin sa kanya. Hindi ka ba nilalamig? Napatingin si Erisa sa kanya. Hindi naman. Tumango si Benjamin. Nang mabusog ang mga bata, sumiksik sila sa bintana at pinagmamasdan ang tanawin sa labas nang may pagtataka kung saan si Erisa sa kanilang gitna ay parang inahing manok kasama ang kanyang kawan. Sa tingin mo ba parang lalaking nakahiga ang bundok na iyon, Mommy? Ginagawa nito, hindi ba? Tumingin ka dyan, Mommy. Ang ganda ng ulap na iyon. Wow, makikita mo ang lahat ng kulay sa bahaghari. Mas excited pa si Erisa sa mga bata habang nag-aagawan sa pagkuha ng litrato gamit ang kanyang phone habang tumatawag sa kanila. Tumingin ka dyan. May isa pang rainbow cloud. Maging sina Kingsley, Sean, Ethan, at Mary ay kinurot ang kanilang mga leeg. Ang ganda. Ang mga ulap ay dapat na nagpapadala ng kanilang pagbati para sa paghahanap sa ating kapatid, Mommy. Ha, napakabait nila. Nakakita ka na ba ng ulap na mas maganda kaysa rito, Tim? Nakakita ako ng double rainbow. Meron ka. Hindi pa ako nakakita ng dalawang magkasama. Paminsan-minsan, umabot sa tenga ni Benjamin ang mainit na pag-uusap ni na Erisa at Tim at napangiti siya sa tunay na kasiyahan. Ang kanyang malalalim na mata, na may bahid ng isang pambihirang pagkakataon ng lamang, ay bumagsak sa kanyang magandang mukha na lumiwanag sa parang bata na pananabik. Nahuli ni Kingsley si Benjamin na nakatitig kay Erisa. Noontog niya, ang kanyang siko sa braso ni Sean bilang senyales sa huli na tingnan. Napansin din ito ni Ethan. Napangiti siya nang makita ang malambot na bahagi ni Benjamin. Mukhang infatuated si Mr. Graham, panunokso ni Kingsley sa kabila ng inggit sa kanyang mga mata. Nakaka-goosebumps ako habang nakatingin sa kanya. Hindi mo ba gustong maging masaya si Mr. Graham, Mr. Watts? Nako, sigurado akong kikiligin si Mr. Graham pagkatapos mapalad. Matipid na ngumiti si Kingsley at binigyan ng matinding diin ang huling dalawang salita. Nahawakan ang kanyang kahulugan sa loob ng ilang segundo, kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Sean. Huwag masyadong maingay, kung hindi ay ibababa ka ni Benjamin sa eroplano ng walang parachute. Hindi kita matutulungan kung ganoon. Ibinaling ni Benjamin ang kanyang tingin sa kanila sa sandaling iyon at nahuli ang mata ni Kingsley. Agad na bumigay ang mga labi ng huli mula sa mapanuksong ngiti tungo sa isang pambabala. Gusto mo bang kumain, Benjamin? Kabanata 644. Medyo nagdilim ang mga mata ni Benjamin. Mag-iwan ng ilan para kay Gavin at sa iba pa. Ngumiti si Kingsley. Gagawin ko. Natatakot ka ba na matapos ko ang lahat at iwanan si Erisa na gutom? Napangisi sina Sean at Ethan. Matapos titigan si Kingsley, ibinaling ni Benjamin ang tingin kay Erisa at sa mga bata. Nang makitang nalilibang sila sa sarili nilang paglilibang, kinuha niya ang kanyang laptop at nagsimulang pumasok sa trabaho. Binigyan ni Sean si Mary ng isang patak na hindi nagtagal ay nagpatulog sa kanya. Sa wakas ay pagod nang walang makita kundi mga ulap, bumalik ang 6 na bata sa kanilang mga upuan.
Maliban kay Tim, inaantok na ang 5. Ipikit mo sandali, sweetheart. Ilang oras pa ang uwian. Oo, mommy. Masunurin namang tumango si Tim at umupo sa kanyang upuan. Sa sobrang pagkasabik sa pagtulog, hindi mapakali ang kanyang tingin bago mahanap ang pinto sa sabungan. Sinilip ni Erisa ang mga gilid ng kobrekama ni Mary at tinakpan ng kumot ang mga bata. Nang mapansin ang kakaibang titig ni Tim, lumuhad ito sa harapan niya. Gusto mo bang mamasyal sa sabungan, sweetheart? Nagningning ang mga mata ni Tim. Oh, pwede ba? Siyempre pwede. Tumango si Erisa habang hinuhubad ang kanyang bakal at binuhat siya sa kanyang mga bisig. Nakuha ni Benjamin ang kanyang tahimik na paggalaw sa gilid ng kanyang mata, isinara ni Benjamin ang kanyang computer bago tumayo upang kunin si Tim mula sa mga braso ni Erisa. Pagkatapos ay tinungo niya ang sabungan sa unahan ng walang pabalik-balik na sulyap. Kukunin ko siya. Napailing si Erisa mula sa kanyang nagulat na pag-iisip at humakbang palayo sa kanila, naabala na sa malalim na talakayan sa mekanika ng sasakyang panghimpapawid habang tinatahak nila ang daan patungo sa sabungan. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay hubog pataas sa pasensya ni Benjamin sa pagpapaliwanag ng istruktura ng eroplano sa kanyang anak, at sa matinding atensyon sa mukha ng huli. Nagulat siya sa mahinang boses ng lalaki. Kaya ang intensyon ng kanyang konsentrasyon ay may natutunan pang ang bago si Erisa. Lumingon ang mga piloto upang batiin si Benjamin pagdating nila sa sabungan, na sinenyasan silang magpatuloy habang ipinagpatuloy niya ang kanyang diskurso sa kanyang anak. May tinuro si Tim. Ano ang ginagawa nito, Mr. Graham? Lumingon si Benjamin sa direksyong itinuro ng bata. Iyan ang balbula ng preno. Tinitigan siya ni Tim. Kaya mo rin bang magpalipad ng eroplano, Mr. Graham? Ang bata ay nabighani sa paraang tila alam ni Benjamin ang lahat. Tumango si Benjamin. Talagang ginagawa ko. Ang matingkad na mga mata ni Tim ay kumikinang sa paghanga. Ginulo ni Benjamin ang buhok ng bata at pinabayaan ng piloto ang kanyang upuan bago ibigay si Tim kay Erisa. Kinuha niya ang kanyang anak at nakangiting nagtanong, sasakay ka ba ng eroplano? Napatingin si Benjamin sa kanya. Para sa ilang milya, oo. Nang hindi na hinintay ang pagsang-ayon nito, isinuot niya ang kanyang headphone, sumakay sa upuan ng piloto, at kinuha ang pamatok sa kanyang mga kamay. Matindi ang curiosity ni Tim sa puntong iyon na wala nang makakapagpaalis sa kanyang mga mata mula kay Benjamin. Pinagmamasdan ni Erisa ang lalaking nasa pilot seat at inisip ng pribado kung gaano siya kaguwapo kapag nakakunot ang noo niya. Ang isang manipis na ulap ng infatuation ay ginawa ang kanyang mga mata na mukhang mas matubig kaysa sa karaniwan. Ang mga bodyguard ay mataktikang tumabi at hindi ginambala ang sandali. Matututo kang magpalipad ng eroplano kapag medyo matanda ka na, sweetheart, mahinang sabi ni Erisa sa bata. Tinitigan ni Tim si Benjamin ng may pananabik. Mahirap ba? Sigurado akong hindi, paniniguro ni Erisa sa kanyang anak. Para maging isang mahusay na piloto, gayunpaman, kakailanganin mo ng maraming pagsasanay at isang profesional na sertipiko. Team time na tumango si Tim. Mag-aaral akong mabuti. Mayabang na hinalikan ni Erisa ang pisngi niya. Alam kong magiging mahusay kang piloto sa hinaharap. Tinitigan ni Tim ang mga kamay ni Benjamin na parang sinusubukang i-commit sa memorya ang bawat galaw. Pagkatapos ng isang kahabaan, tumayo si Benjamin at pinalitan ang bodyguard. Bibigyan kita ng mga aralin kapag may oras na akong malaya, deklara niya habang hinihimas ang ulo ng bata. Si Tim ay nasa tabi ng kanyang sarili sa pananabik. Hindi ako makapaghintay. Nang mapansin na gusto pa rin ng kanyang anak na tuklasin ang sabungan, hinawakan ni Benjamin ang bata sa kanyang mga bisig. Bumalik ka para magpahinga, sabi niya kay Erisa, ipapakita ko siya sa paligid. Nagpout si Erisa, gusto ko rin ng tour. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Ikaw ba talaga? Nataranta sa tindi ng kanyang titig, natigilan si Erisa saglit bago tumitig sa harapan. Dapat nating ipaubaya ang paglipad sa mga profesional. Naningkit ang mga mata ni Benjamin. Siguradong maraming alam ang babaeng ito. Dapat tayong magkaroon ng isang kompetisyon sa mga araw na ito. Nagtatakang tumingin sa kanya si Erisa. Sa ano? Kabanata 645. Naningkit ang mga mata ni Benjamin. Kung sino ang mas mahusay na piloto. Tumawa si Erisa. Hindi nga ako marunong magpalipad ng eroplano. Mahinala kang mapagkumbaba tungkol dito. Natatakot ka bang malaman ko kung gaano ka kagaling? Humakbang papalapit si Benjamin habang nagsasalita. Ang mainit nitong hininga ay dumampi sa kanyang mga tainga at nagpamanhid ito.
Namula ang mga pisngi ni Ares sa laban sa kanyang kalooban. She eyed away as little as she dared and smiled awkwardly upon meet Tim's curious gaze. Mag-enjoy kayo, boys, babalik na ako. Tumalikod siya para bumalik sa cabin. Napakurap si Tim. Nahihiya kaya si Mommy. Sinundan ng malalalim na mata ni Benjamin si Erisa. Ibinaba lamang nila ang batang lalaki sa kanyang mga bisig matapos itong mawala sa paningin. Babalik din tayo, Tim. Tanong ni Benjamin sa bahagyang pagtaas ng boses nang mapansin na nakatingin din ang anak kay Erisa. Tumango si Tim. Oo, balik na tayo. Binuhat siya ni Benjamin habang papunta sila sa gising ni Erisa. Marangyang kumalat sa malawak na balikat ng kanyang ama, si Tim ay nananabik na tumingin sa sabungan. Sa pagbabalik sa kanyang upuan, ipinikit ni Erisa ang kanyang mga mata para sa ilang kailangan na pahinga. Nang maramdaman ang pagbabalik ni Benjamin, muli niyang binuksan ang mga ito at nakita niyang nakaupo sa tabi niya ang lalaki habang yakap ang kanilang anak. Ibigay mo siya sa akin. Inabot niya ang magkabilang braso. Napatingin si Benjamin sa kanya. Hindi ba't iidlap ka lang? Napatingin si Tim kay Benjamin. Kaya kung umupo mag-isa, Mr. Graham, bulong niya. Bumaba ang tingin ni Benjamin sa kanyang anak. Kung gayon, kung gusto mo, sabi niya bago tumayo at inilagay ang bata sa upuan na dati niyang inuupuan bago ito ibinaba. Nang lumingon siya, nakita niya si Erisa na hinihimas ang leeg para titigan ang anak nila. Inabot ni Benjamin at mapaglarong hinampas ang kanyang noo gamit ang kanyang mga buko. Anong tinitingin-tingin mo? Matulog ka na. Napakunot naman ng noo si Erisa at galit na umiling sa kanya. Takpan mo si Tim ng kobrekama. Umalis si Benjamin upang kumuha ng kobrekama na itatakip sa bata. Matulog ka na, Tim, bulong niya. Higit isang oras pa para makauwi. Masunurin namang tumango si Tim at ibinaon pa ang sarili sa kanyang upuan bago tumingin sa paligid. Magiliw na hinaplos ni Benjamin ang kanyang ulo at tinakpan si Erisa ng isa pang kobrekama bago muling bumalik sa kanyang upuan. Natouch siya sa gesture nito. Ilang sulyap ni Erisa ang lalaki sa buong biyahe sa eroplano. Nang magsimulang magtrabaho si Benjamin, mas lumakas ang loob niyang titigan siya. Tingnan mo yung cheekbones, maging ang mga palakol ay hindi gaanong matalas. Gayunpaman, ang kanyang regal presence ay mas kapana-panabik kaysa sa kanyang hitsura. Habang pinag-aaralan niya ang mga pisngi nito, mas lalong uminit ang pisngi niya. Naramdaman ni Benjamin ang kanyang tingin at ibinaling ang kanyang ulo sa kanyang direksyon. Lumalim ang kanyang tingin nang makita ang namumula nitong pisngi. Biglang nagbalik sa kanyang katinoan, natakot si Erisa nang matagpuan siya ng nagninangas na tingin ng lalaki sa kanyang kilos. Tumibok ang puso niya sa gulat, nagmamadali siyang umiwas ng tingin habang hindi pinapansin ang nasusunog niyang tenga. Napangiti ang manipis na labi ni Benjamin sa kanyang kahihiyan. Lalong bumilis ang pulso ni Erisa sa walang tigil na titig ng lalaki. Sa likas na pag-abot sa kanyang telepono para sa ibang bagay na gagawin, nadismaya siya nang makitang naka-off ito para sa flight. Nang matukoy ang paggalaw sa kanyang peripheral vision, tumangala si Erisa at nakita si Benjamin na kumakaway ng tablet sa kanya. Pwede kang manood ng sine. Bunganga niya. Lumapit si Erisa sa labas at kinuha iyon. Sa kanya, matapos ang isang mabilis na sulyap sa mga bata, nakita niya silang lahat kasama sina Gavin at Zachary, mahimbing na natutulog. Maging ang mga mata ni Tim ay nagsisimula ng lumuwa. Hinayaan ang bata na madala sa kanyang antok, nagsuot si Erisa ng earplug at nanood ng pelikula mag-isa, kasama si Benjamin na nawalan ng trabaho sa tabi niya. Sa ilang mga punto sa pamamagitan ng pelikula, nakatulog si Erisa. Napansin ni Benjamin na masikip siya sa kanyang upuan sa paraang magagarantiyahan ang pag-urong ng leeg kapag siya ay nagising. Walang pag-aalinlangan, isinandal niya ang katawan nito sa katawan niya at muling inayos ang kobrekama sa ibabaw niya bago ipagpatuloy ang trabaho. Panapanahong kumikiliti sa kanya ang pinakanak ang hininga ni Erisa habang hinahampas nito ang kanyang dibdib sa siwang ng butones ng kanyang shirt. Naningkit ang maitim na mga mata ni Benjamin nang maramdaman niyang biglang naputol ang sariling paghinga. Sinulyapan ang mahimbing na natutulog na babae at ang kanyang mapayapang ekspresyon, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano kaakit-akit ang hitsura ng kanyang mga pisngi na may natural na kulay rosas na kulay kapag siya ay nasa sabik. Natulala siya sa kagandahan nito kaya hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Hindi nag-iwas ng tingin si Benjamin hanggang sa biglang bumangon si Gavin para gamitin ang washroom ang nagpagising sa kanyang pag-iisip. Pinagmasdan niya ang pagtanggal ng kanyang anak sa kanyang seatbelt at naglakad patungo sa banyo. Kailangan mo ba akong sumama sa iyo, Gavin?
Tanong ni Benjamin sa mahinang boses. Kabanata 646. Napatingin si Gavin sa kanya. Nang makita niyang hawak niya ang kanyang mommy, nagliwanag ang kanyang mga mata, at sinabi niyang, hindi na kailangan. Malamig na umalis ang bata. Ipinagpatuloy ni Benjamin ang kanyang trabaho matapos makitang maayos na ang lahat. Nang matapos na gamitin ni Gavin ang restroom, bumalik siya sa kanyang upuan at nagpatuloy sa pagtulog. Bumalik sa tirahan ng Graham sa Delmore. Nagising na lamang si Erisa nang marinig ang kaguluhan at natagpuan ang sarili na nakahiga sa mga bisig ni Benjamin. Natigilan siya. Paano ako nakatulog sa kanya? Mommy, nakarating na po kami. Oras na para bumaba. Parehong tuwang-tuwa sina Oliver at Jasper. Ganon din sina Gavin at Zachary. Tinutulungan ni Jesse si Tim sa kanyang mga gamit, ngunit nakatingin din ito sa kanya ng may maningning na mga mata. Pinaalalahanan din siya ni Sean, Kingsley, Ethan, at maging ni Mary na dumating na sila. Umupo ng tuwid si Erisa, pinunasan ang mukha, at mahinahong tumayo bago sinabing, sige. Tara na, nakita ng mga bata na nakakatawa ang sitwasyon at tinitigan siya. Inilabas ni Erisa ang kanyang salaming pang-araw at isinuot iyon para makaiwas sa kahihiyan. Sumipon si Kingsley at sinabing, Miss Graham, ang ganda ng itsura mo. Gusto niyang sabihin na maganda ang hitsura niya, ngunit natatakot siya na baka malungkot si Benjamin. Kaya naman gumamit siya ng ibang pang-uri, ngunit ito ay angkop din. Ngumiti si Erisa at sinabing, salamat. Nang matipon na niya ang mga bata, pinuntahan niya si Maria. Lola, nandito na tayo. Sige, nagsimulang tumingin si Mary sa paligid. Miss Graham, hayaan na natin. Ipapababa ko si Madam Mary. Lumapit si Kingsley at binuhat si Mary sa kanyang likod. Lumapit din sina Sean at Ethan para tulungan siya. Ang tanging nagawa ni Erisa ay tumabi. Hayaan mo silang hawakan. With that, hinayla siya ni Benjamin. Sinaman siya ng tingin ni Erisa. Gamit ang kanyang salaming pang-araw bilang isang kalasag, siya ay lumitaw na mas kalmado. Bumaba lang ang 6 na bata pagkababa ni Mary. Sa wakas nakauwi na tayo. Tim, alis na tayo. Okay. Parehong hinawakan ni Gavin at Zachary ang mga kamay ni Tim. Si Oliver at Jasper naman ay nakahawak sa mga kamay ni Jesse. Bumaba si Benjamin kasama si Erisa nang makababa na ang iba sa kanila. Si Edwin, ang kasambahay, at ang daan-daang bodyguard ay naghihintay sa kanila. Magkasama silang bumuo ng isang welcoming party. Nang makita nilang lahat ang pagdating ng pamilya, tumawag sila, Mr. Graham, Miss York, welcome home. Gavin and the rest of you, welcome home. Tim at Madam Mary, welcome. Bahagyang yumuko si Benjamin. Nagulat si Mary sa napakagandang kilos. Maging si Tim ay natulala. Hinaplos ni Erisa ang kanyang ulo at ipinakilala sa kanya si Edwin, this is Mr. Whitley. Kumusta ka, Mr. Whitley? Bati ni Tim. Ikinagagalak kong makilala ka, Tim. Pinag-aralan ng mabuti ni Edwin si Tim at napagtanto niyang payat pala talaga ang bata. Edwin, ito ang aking lolo, Mary. Ipinakilala ni Erisa si Edwin kay Mary. Hello, Madam Mary. Nakangiting bati ni Edwin sa kanya. Awkward na ngumiti si Mary nang makitang malapit na sa edad niya si Edwin. Hello, Tim, sumama ka sa amin. Hinawakan ni Gavin ang mga kamay ni Tim at sinenyasan ng iba pa niyang kapatid na pumasok sa bahay. Nang makita ng mga matatanda ang 6 na bata na masayang tumatakbo papasok sa bahay, puno sila ng ngiti. Nakabalik na kami sa wakas. Ang paglipad ay nagbibigay sa akin ng pananakit ng likod. Inunat ni Kingsley ang sarili bago itinulak si Mary patungo sa main house kasama si Sean. Madam Mary, punta na tayo doon. Oo naman. Pinagmasdan ni Mary ang kanyang paligid. Nang masilayan niya ang malaki at klasikong bahay, napatulala siya. Napakalaki dito. Pumasok na rin. Tayo. With that, hinawakan ni Benjamin ang kamay ni Erisa at naglakad papasok ng bahay. Matapos kunin ang kasambahay na kunin ang mga bagahe sa itaas, nagdala si Edwin ng ilang lalaki at sinundan si Benjamin. Mr. Graham, handa na ang tanghalian. Dapat ko bang paupoy ng lahat? Lumingon si Benjamin at nagtanong, handa na ba ang mga silid? Kabanata 647. Tumango si Edwin. Oo, sila. Pansamantala, mananatili si Tim sa iba pang mga lalaki. Si Madam Mary naman, inayos ko na ang kwarto niya sa ground floor para sa keganhawahan niya. Hindi maginhawa para kay Mary na manatili sa itaas dahil sa kanyang mga binti.
Bagamat may elevator sa bahay, si Benjamin lang ang pinapayagang gumamit nito. Kaya naman hindi nang ahas si Edwin na ayusin si Mary sa isang silid sa itaas. Iparenovate ang guest room sa itaas ayon sa mga kinakailangan ni Lola. Kapag handa na ito, ilipat siya sa itaas. Bilin ni Benjamin. Nagulat si Edwin sa narinig. Oo, nakita ito ni Edwin na kakaiba. Mr. Graham, itong Lola. Upang makuha ang paggalang ni Benjamin, dapat siyang isang taong mahalaga. Siya ang benefactor ni Tim. Siya ang nagpalaki sa kanya at ngayon, siya na rin si Erisa at ang aking lolo, paliwanag ni Benjamin. Nakuha ko na ngayon. Nakangiting sinulyapan ni Edwin si Erisa bago pumasok sa kanyang trabaho. Namula si Erisa, may napagkakamalan ba si Edwin nang tumingin siya sa akin ng kakaiba ngayon? Nang maalala niya ang paraan ng pakikipag-usap ni Benjamin kay Maria, nag-init ang kanyang mukha. Sa totoo lang, hindi mo siya kailangang tawagin bilang Lola. Tiningnan siya ni Benjamin at nagtanong, kung hindi ko siya tatawagan ng ganoon, ano ang itatawag ko sa kanya? Hindi alam ni Erisa ang isasagot. Kung hindi ko siya kakausapin ng buong pagmamahal, hindi siya makakapag-stay dito ng maluwag. Ngumuso si Benjamin sa sama ng loob. Ano ang sinusubukang gawin ng babaeng ito? Nang marinig na siya ay nabalisa, tumingin si Erisa sa kanyang tensyonado na mukha at mamulong, salamat. Kumunat ang noo ni Benjamin at tinitigan siya. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Sinalubong ni Erisa ang kanyang galit na mga mata at hindi na nang ahas na magsalita pa. She smiled sheepishly. Wala naman. Parang gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Iyon lang. Mr. Graham, huwag masyadong mag-isip. Benefactor mo rin si Lolo. Tama lang na maging mabuti ka sa kanya. Sumasang-ayon ako sa iyong ginagawa. Bahagyang bamantong hininga si Benjamin at sinabing, ang sarap magsalita. Napapout si Erisa sa lobby. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Nag-aalala lang ako na baka magalit siya. Pumunta silang dalawa sa kwarto ni Mary at nakita nila si Edwin na nagpapalibot sa kanya. Lola, hindi pa nire-renovate ang kwarto sa itaas dahil nagmamadali kaming bumalik. Kapag na-customize na ang banyo upang umayon sa iyong mga pangangailangan, makakaakyat ka na sa itaas, malumanay na paliwanag ni Erisa habang nakahawak sa mga kamay ni Mary. Hindi pa nakakita si Mary ng ganitong karangyang bahay. Sa pagtingin sa palamuti ng kanyang silid, siya ay medyo hindi mapakali at hindi alam kung ano ang magiging reaksyon. Okay lang ako sa kwartong ito. Hindi na kailangang gumalaw. Mas madali akong gumalaw kung nasa ground floor ako. Sabi ni Erisa sa kanya, it's equally convenient upstairs. May elevator kami sa bahay. Maaari kang lumipat sa bagong silid kapag natapos na ang pagsasaayos. For the time being, dito ka na lang muna sa kwarto. Kumikislap sa tuwa ang mga mata ni Benjamin nang marinig niyang ginamit ni Erisa ang salitang, tahanan. Si Maria ay naantig ng hindi masabi. Salamat, pasensya na sa sobrang gulo sa inyong lahat. Bakit ang galang mo na naman sa akin? Nagpout si Erisa at nagkunwaring galit kay Mary. Tumunog din si Benjamin at pinatahimik si Maria. Lola, dito ka na lang mag-alala. Bukas, kailangan mong manatili sa ospital. Kapag naka-discharge ka na, dapat handa na ang kwarto sa itaas. Tumakbo ang 6 na bata. Sabi ni Gavin, great-grandaunt, manatili ka lang dito at huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay. Dagdag pa ni Zachary, oo, dito rin kami mananatili. Lola, ituring mo lang ang lugar na ito. Bilang sarili mong tahanan. Sabi ni Oliver. Sabi ni Jasper, great-grandaunt, magstay ka lang dito ng comfortable. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa mommy ko. Last but not least, Jessie said, great-grandaunt, napakalaki ng lugar na ito. Kahit ako hindi ko pa napupuntahan ang bawat parte nito. Sabay na tayo next time. Oo naman, sigurado. Tumango si Mary na may luha sa kanyang mga mata. Napakabait ng mga batang ito. Kahit na pinatira na ako sa ganoong car-angking bahay, nag-aalala pa rin sila na hindi ako mapakali sa pagtira dito. Napuno ng emosyon si Mary. Hindi pa siya nakakita ng ganoong karangyang bahay, lalo pat manatili sa isang bahay. Kabanata 648. Habang si Tim ay nakatayo sa tabi ng wheelchair ni Mary at pinagmamasdan ang lugar, siya rin ay nabigla. Napakalaki talaga ng lugar na ito. Kanina lang pinalibot sa akin ni Gavin at ng iba pa, pero hindi pa nga namin natatapos takpan ang buong lugar sa ibaba. Maging ang silid na ito mismo ay mas malaki kaysa sa silid sa aming bahay. Mayroon itong nakadugtong na banyo at balkonahe.
Napakaganda ng lahat. Sa katunayan, mas maganda ito kaysa sa pinakamagandang bahay sa aming nayon. Kumain muna tayo at mag-unpack mamaya, anunsyo ni Benjamin. Pagkatapos, inutusan niya si Edwin na maghain ng tanghalian. Habang tinutulak ni Erisa ang wheelchair ni Mary, tinawag niya ang mga bata, halika na. Lunch muna tayo, tanghali na, dali-dali kang maghugas ng kamay bago kumain, sweethearts. Halika na, Tim, maghugas muna tayo ng kamay bago kumain. Dahil first time ni Tim sa bahay, hinayla siya ni Gavin habang tumatakbo para maghugas ng kamay. Okay, nagmamadaling sinundan siya ni Tim. Hintayin mo kami. Tinatawagan ang kanyang mga nakababatang kapatid para sundan siya, mabilis na sumugod si Zachary at ang tatlo pa para makahabol. Habang ang mga matatanda ay sumusunod sa kanilang likuran upang maghugas ng kanilang mga kamay bago kumain, hindi nila maiwasang mapangiti nang makita kung gaano kasaya ang mga bata. Personal na dinala ni Erisa si Mary sa banyo at sinabing, Lola, bakit hindi mo gamitin ang banyo? Oo naman. Hinawakan ni Mary ang kamay ni Erisa upang patatagin ang sarili nang makatayo siya, pagkatapos ay sinabing, ibigay mo sa akin ang aking mga saklay. Mag-isa akong papasok, kinuha ni Erisa ang saklay sa likod ng wheelchair. Mag-ingat ka, babala niya, habang pinagmamasdan si Mary. Tumango ang matandang babae bilang tugon. Nang makagamit na si Mary ng banyo at makabalik, tinulungan siya ni Erisa sa lababo upang maghugas ng kamay. Kaya ko ang sarili ko. Dapat kang pumunta at gumamit ng banyo. Okay, nakangiting sagot ni Erisa. Ngunit papasok na sana siya sa banyo ay naunahan siya ni Jessie. Mommy, napatingin si Erisa sa anak na may ngiti sa lobby. Oh, gusto mo bang gumamit ng banyo? Oo. Nagsalubong ang mga kilay ni Jessie dahil kailangan niyang gumamit ng banyo ng hindi maganda. Nakalimutan mo bang pumunta kanina dahil abala ka sa paglalaro? Nakangiting tanong ni Erisa. Natawa din si Mary. Nang makitang naghugas na si Mary ng kanyang mga kamay, tinulungan ni Erisa ang una sa wheelchair at itinulak siya palabas, at nakita niya si Benjamin na nakatingin sa kanilang direksyon na nakakunot ang noo. Hindi niya masabi kung ano ang iniisip nito. Maya-maya lang, nagpupumilit ang kasambahay. Hayaan mo ako, Miss York. Okay, dalhin mo muna si Lola sa dining room, bilin ni Erisa. Medyo nahiya si Mary na mag-isa na pumunta sa dining room at sinabing, sa tingin ko maghihintay na lang ako at pupuntahan ko ang iba. Okay lang yan. Dapat magtungo ka muna. Malapit na tayo. Bumalik ang 5 lalaki sa sandaling iyon, at sinabi sa kanila ni Erisa na dalhin si Mary sa silid kainan. Gustong hintayin ni Tim si Erisa, ngunit binigyan niya ito ng isang masayang ngiti at hinaplos ang ulo nito habang sinasabing, sige, sweetheart. Pupunta ako saglit. Pagkatapos, tumalikod siya at pumasok sa banyo upang makita si Jessie na nakatayo sa kanyang mga daliri upang maghugas ng kanyang mga kamay. Mami, tapos na po ako. Bilasan mo lumabas, pumunta na sa dining ang mga kapatid mo, anito bago nagmadaling gumamit ng banyo. Nagmadaling lumabas si Jessie at nabangga si Benjamin. Mabilis siyang lumapit para pakalmayan siya. Mag-ingat ka. Salamat, Mr. Graham. Pagkatapos magpasalamat, tumakbo siya papunta sa kinaroroonan ng kanyang mga kapatid. Nang makita ni Edwin na pumasok sila sa dining room, mabilis niyang binati si Mary at iginiya ito na maupo malapit sa yulunan ng mesa. Pagkatapos, binuhat niya ang bawat bata at binuhat sa kanilang mga upuan. Samantala, binawi ni Benjamin ang tingin at naglakad patungo sa banyong kinaroroonan ni Erisa. Natigilan siya nang lumabas siya at nakitang harap-harapan siya. Nakatutok ang mga mata nito sa kanya, at parang may sasabihin. Sumulyap sa kanya ng may pag-aalinlangan, tinanong niya, ano ang gusto mong sabihin? Pinunasan ni Benjamin ang kanyang lalamunan. Bakit nasa banyo ng mga babae si Jessie? Natigilan si Erisa saglit. Natutokso siyang tumawa, ngunit mabilis niyang pinigilan ang sarili. Ibinaba ang kanyang ulo habang naghuhugas ng kanyang mga kamay, sumagot siya, gusto ni Jessie na manatiling malapit sa akin. Bukod, napakabata pa ni Jessie, at hindi naman kami nasa pampublikong lugar. Hindi na kailangang magtalaga ng mga banyo ng mga lalaki at babae. Palibhasa'y hindi kumbinsido, nagtanong si Benjamin, hindi ba't mas mabuting hayaan siyang sundan ang kanyang mga nakatatandang kapatid at masanay na kasama sila. Gayunpaman, sinulyapan niya lamang siya at sinabing, gusto mo pa bang pag-usapan ito ngayon kapag uupo na tayo para sa tanghalian? Bilasan mo maghugas ng kamay. With that, tumalikod siya at umalis.
Kabanata 649. Kumunat ang noo ni Benjamin habang sinusundan si Eris sa palabas ng banyo. Pero sa halip na pumunta sa dining, tumalikod siya at pumasok sa katabing banyo. Napangiti siya nang makita iyon. Nang marinig niya ang ingay ng daldalan at tawanan na nagmumula sa dining room, dali-dali siyang pumunta doon. Nasa loob na ng kwarto sina Kingsley, Sean, at Ethan. Nang makita siya ng 6 na bata, tuwang-tuwa silang tumawag. "Mommy, Miss York." Erisa murmured an acknowledgement in a affectionate tone. Hinailan ni Edwin ang isang upuan malapit sa ulo ng mesa at sinenyasan siyang maupo. "Makiupo dito, Miss York." Nakaupo din ang mga bata sa gilid ng mesa niya. Pagkaupo niya ay napatingin siya sa lamesang puno ng masasarap na pagkain. Halatang nag-effort si Edwin dahil ang pagkain ay mukhang katulad ng inaasahan ng isang tao na makikita sa isang 5-star hotel. Nagpatuloy si Edwin sa pag-utos sa tulong na maghain ng sopas. Palihim na lumunok si Tim habang nakatingin sa masasarap na nakalat sa mesa habang si Jasper ay huminga ng malalim sa masasarap na pagkain at sinabing, "Mabango ito." Samantala, nagsimulang tumunog ang tiyan ni na Oliver at Jessie. Napasandal si Jessie sa mesa, nakatingin sa mga masasarap na pagkain. Masasabi kong makakatikim sila ng masarap sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Bagamat natawa si Zachary sa sinabi nito, hindi niya napigil ang malunok din habang naaawang ang bibig nang makita ang pagkain. Bakit wala pa si Mr. Graham? Sobrang slowpoke niya, reklamo ni Gavin, nakikiliti kina Kingsley, Sean, at Ethan sa kanyang sinabi. Ang mga mata ni Erisa ay kumikinang sa saya habang nakatingin sa kanyang mga anak. Malapit nang dumating si Daddy. Pagpasensyahan mo na lang. Matapos ihain ang sopas, itinaas ni Edwin ang mga takip ng plato para mainit ang pagkain. Mag-ingat kayong lahat, mainit ang pagkain. Sa sandaling iyon, pumasok si Benjamin at inilibot ang kanyang tingin sa silid. Kain na tayo. Umupo siya sa unahan ng mesa, pagkatapos ay bumaling kay Mary at magiliw na sinabi, "Tulungan mo ang iyong sarili sa anumang gusto mo, Lola. Isipin mo ito bilang iyong bahay." Tuwang-tuwa, sumagot si Mary, "Sige. Tandaan mong hipan ang iyong sopas at inumin ito ng dahan-dahan. Mag-ingat na huwag masunog ang iyong dila, Erisa. Mahinang paalala, gagawin ko. Magmadali kayong lahat at kumain na rin." Ani Mary, hinihintay ang iba na magsimulang maghukay bago siya magsimulang kumain. Patanjin tingin sa mga bata at nakitang kumakain si Tim kasama ang iba, napangiti si Erisa. Sinulyapan din ni Benjamin ang mga maliliit. Nang makita silang niluluto nila ang kanilang pagkain, nagbabala siya, "Dahan-dahan lang, mga bata." Itinaas nila ang kanilang mga ulo at sinulyapan siya, pagkatapos ay tumango. Inalis ang kanyang tingin sa mga bata at tumingin kay Erisa, sinabi niya, "Kain na rin kayo." "Okay," bulong niya, mabilis na sumulyap sa kanya bago uminom ng kanyang sopas. Matapos maubos ang kalahating mangkok ng sopas, nagpakawala ng kontentong buntong hininga si Kingsley. "Nagugutom ako," tumawa si Sean. "Hindi ako makapaniwala na mayroon ka pang lakas ng loob na sabihin na nagugutom ka pagkatapos ng dami mong kumain sa eroplano." "Tama," palihim niyang kinain ang lahat. Tumikim si Jasper, tahimik. Iminuwestro ni Kingsley kay Jasper na hamina ang kanyang boses habang nakatingin siya sa direksyon ni Benjamin, at ang ibang mga bata ay hindi napigil ang mapangiti nang makita iyon. Nang sumulyap si Benjamin kay Kingsley, ngumiti lang ang huli ng nakakatakot. Si Edwin ay nakatayo sa likuran ng mga bata, at nang makita niyang halos maubos na nila ang kanilang sopas, tinanong niya sa mahinang boses, "Gusto mo pa ba ng sopas?" Gusto ni Jasper ng mas maraming sopas, kaya mabilis siyang sumagot, "Gusto ko ng isa pang mangkok ng sopas, Mr. Whitley." "Mr. Whitley, gusto ko ng pasta," sagot ni Jessie sa kanyang malambot at kaibig-ibig na boses. Naramdaman ni Edwin na natunaw ang kanyang puso at pumayag na magdala kaagad. Pagkatapos, humarap siya kay Tim at nagtanong, "Gusto mo bang magkaroon ng sopas o pasta?" Namula ang pisngi ni Tim. "Ako, Mr. Whitley, gusto kong kumain ng pasta." "Okay, sure." Halata ni Edwin na nahihiya si Tim, kaya ngumiti siya at tinapik-tapik ang ulo ng bata bago kunin ang pasta. Matapos ihain sina Jessie at Tim ang kanilang pasta, naglagay siya ng sopas sa isang mangkok at inilagay ito sa harap ni Jasper. "Mag-ingat ka, ang init." "Salamat, Mr. Whitley." Kumanta si Jasper na may matingkad ng ngiti. Matamis ding nagpasalamat sa kanya sina Tim at Jessie.
Napakabait ninyong mga bata, puri ni Edwin habang naglalagay ng mas maraming pagkain sa kanilang mga plato. Kakatapos lang uminom ng sopas sina Gavin, Zachary, at Oliver at gusto nilang kumain ng pasta, kaya binilisan ni Edwin ang pagdadala sa kanila. Nang makitang bumangon si Erisa para kumuha ng pasta para sa sarili, mabilis niyang kinuha ang kanyang plato. Miss York, pakiusap, e-enjoy mo ang iba pang mga ulam. Dadalan kita ng pasta. Kabanata 650. Umupo ulit si Erisa. Salamat, Edwin. You're welcome, magiliw niyang tugon. Nakangiting lumingon kay Mary, naglagay si Erisa ng pagkain sa plato ng babae. Kunin mo ito, Lola. Ah, sige. Kakain muna ako ng sabaw, nagmamadaling sagot ni Mary. Kunin mo ang dalawa, sabi ni Erisa habang nagsasampayan pa ng pagkain sa mga plato ng mga bata. Dahan-dahan lang kumain. Huwag mong sisirain ang pagkain. Masyadong engrossed sa pagkain, ang ibang mga bata ay bumulong-bulong lamang at tumango. Gayunpaman, tumangala si Tim at sumagot, "Okay, Miss York." Tinitigan siya ng buong pagmamahal, bamhulong na tugon si Erisa bago nagpatuloy sa pagkain. Ang mga pagkain ito ay talagang masarap. Edwin, pinaghandaan mo ba ang lahat ng ito? Tanong ni Erisa nang makitang naglalakad ang butler. Oo. May tulong din akong 2 tagapagluto. Sa pag-aalala na hindi niya kakayanin ang paghahanda ng napakaraming pagkain, humingi ng tulong si Edwin sa 2 tagapagluto. Masyadong maraming trabaho, sabi ni Erisa habang kinuha ang pasta mula sa kanya gamit ang 2 kamay. Basta ayon sa gusto mo, sulit ang lahat, nakangiting tugon ni Edwin. Pagkatapos, pinuntahan niya si Mary ng pasta at i-refill ang kanyang plato habang tinutulungan ang paghahain ng pasta kay Kingsley at sa iba pa. Nagbalat si Benjamin ng isang mangkok ng hipon, at pagkatapos ipasa ang ilan kay Erisa, sinabi niya kay Edwin na ipamahagi ang natitira sa mga bata. Salamat, tatay. Salamat, Mr. Graham. Sumili ang ngiti sa mukha ni Edwin nang marinig niya ang magkaibang paraan ng pagharap nila kay Benjamin. Salamat, bulong ni Erisa habang sinulyapan si Benjamin, na ibinahagi kay Mary ang ilan sa mga binalat na hipon. Gayunpaman, tinakpan ni Mary ang kanyang plato, at sinabing, "Nako, tama na iyon para sa akin. Hindi ako makakain ng ganoon karami. Dapat marami ka pa, isa. Maaari natin silang ibahagi." Marami pa naman, nakangiting sagot ni Erisa. Nang makita iyon, hindi napigilan ni Kingsley na sabihin sa biro, "Erisa, hindi ako tatanggi kung bibigyan mo ng sa akin." Naaliw siyang sinulyapan ni Erisa. Kung bibigyan kita ng ilan, kailangan ko ring ibahagi ang mga ito kina Dr. Bailey at Mr. Frank. Kulang ang paikat-ikot, kaya mas mabuting ikaw na mismo ang magbalat sa kanila. Marami pa namang natitira. Binaril ni Benjamin si Kingsley ng isang babalang tingin, ngunit medyo lumuwag ang kanyang ekspresyon matapos marinig ang tugon ni Erisa. Nagbibiro lang ako, magbabalat ako para sa lahat. Nang mapansin ng mga bata na mahilig kumain ng hipon, ibinaba ni Kingsley ang kanyang tinidor at sinimulang magbalat ng masipag. Ngunit pagkatapos magbalat ng isa, dumiretso ito sa kanyang bibig. Humagalpak ng tawa sina Sean at Ethan nang makita ang mga kalokohan niya. Nag-aalok ka na magbalat ng hipon para sa amin, ngunit kulang pa para sa iyo. Sobrang totoo, tumango si Ethan. Nagsimula na rin ang paghadjajak ng mga bata, at napuno ng tawanan ang silid kainan. Kahit nakasama si Edwin at ang tulong na umaasikaso sa kanila, hindi nakalimutan ni Erisa na tiyaking may sapat na pagkain ang mga bata. Samantala, si Benjamin ay naging matulungin kay Maria at nagsilbi sa huli ng ilang pagkain. Subukan mo ito, Lola. Okay, magiliw na sagot ni Mary. Inihain din ni Benjamin kay Erisa ang mga pagkain mula sa mga ulam na mas malayo. Dahil sa nakitang iyon, napatingin sina Kingsley, Sean, at Ethan sa mag-asawa na may kumislap na mga mata. Hindi pinansin ni Erisa ang malabo nilang titig, mahinahong nagpasalamat kay Graham. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin at nagsimula na lamang siyang kumain nang makita siyang nasasarapan sa pagkain. Dahil gutom na silang lahat, tahimik silang kumain. Tim, ang sarap nito. Subukan ito, sabi ni Gavin habang naglalagay ng pagkain sa pwesto ni Tim. Si Tim ay hindi pa nakakain ng gayong katanji tanging mga pagkain noon. May mga ulam mananakin niya noon sa mga hotel, nakita niyang mas masarap ang luto ni Edwin. Bawat ulam na sinubukan niya ay pinupuno siya ng sindek. Katulad niya, pakiramdam ni Mary ay hindi pa siya nakakatikim ng ganoong kasarap na pagkain. Napakasarap,
Sabi ni Tim, dinilaan ang lobby. Kumuha din si Zachary ng pagkain para kay Tim. Masarap din ito. Salamat, tugon ni Tim, na nakadama ng damdamin. Huwag mo nang banggitin. Ito ang aming tahanan, kaya't magpatuloy at kumuha ng anumang gusto mong kainin. Dahil hindi ka pa nakakaranas ng luto ni Mr. Whitley, maaari mong subukan ang kaunti sa lahat. Masiglang sabi ni Zachary. Tumango si Tim. Okay. Ipinasa din ni na Oliver at Jasper kay Tim ang ilan pang mga pagkaing hindi pa niya nasusubukan. Sa pagsunod sa halimbawa ng kanyang mga kapatid, iniunat ni Jessie ang kanyang kamay upang kumuha ng pagkain para kay Tim, ngunit napakalayo nito para maabot niya. Nasa harap ni Ethan yung ulam. Kaya naman, naglagay siya ng ilan sa kanyang plato ng nakangiti.